Okay, so what is up guys, no? So in today's video, pahinga muna tayo sa ating car mods, no? So ang gagawin natin today is we will be visiting our rig kasi meron tayong bagong pyesa na ikakabit sa kanya, no? So simulan na natin to. So ito, kung makikita nyo, naalis ko na yung kanyang top cover. So we will be installing this TP-Link na Wi-Fi dongle or Wi-Fi and Bluetooth USB adapter, no? So pwede siyang pang 4G and 5G Wi-Fi connection or 2.4G and 5G. Tapos meron din tayo ditong SSD, no? Na-try ko na siyang i-fit dito. Gusto ko sana siyang gawan na ng tutorial kung paano ikabit, pero nag-error siya. Bakit? Kasi may missing dito na fan para dun sa SSD, no? So kailangan meron siyang fan para hindi siya mag-error. Although nagbo-boot naman siya, nababasa siya as storage, pero tsaka ko na yan ituturo sa inyo kapag kompleto na, kapag nakabili na tayo ng pinaka hinahanap natin na parang SSD holder or HDD holder dito. So again, ikakabit na nga natin itong ating bagong Wi-Fi and Bluetooth dongle, and then ito yung ating stock o yung kasama niya nung nakuha natin tong ating mini PC. So ito, gumagana naman siya, nakaka-connect siya, pero sobrang hina niya sumagap ng signal. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, meron siya ditong isa. This is for the connection siguro, I think, and then this is for the signal. Nawawala yung cable niya para sa signal, no? Tinatry kong nakawin or kuhanin yung pang cable or yung ganitong connection dun sa dito sa laptop na pinagkunan ko nitong SSD, pero hindi ko siya makuha kasi medyo masikip yung kailangan niyang daanan para mabaklas ko siya. So ang ginawa natin is nagkaroon na lang tayo nitong ating TP-Link na AC600. So again, this is not sponsored, pero ito, aalisin ko na tong Wi-Fi chip na to since hindi ko naman na siya magagamit. And syempre, ayaw ko naman na meron ditong non-functional sa loob, no? So ito naman yung kanyang antenna. Aalisin ko na rin yan para malinis din tingnan, no? So yun lang, ito lang gagamitin natin, screwdriver. Aalisin ko lang ito. And then, yun na yun. Ibabalik ko yung top cover and then itatry na natin to and i-unbox muna natin. So, yun lang. I will try to make a montage out of this. Kahit tig-isang kamay yung gagamitin ko. Let's go! Okay, so ayun na guys, kakatapos lang natin, no, successfully naalis natin yung ating stock na Wi-Fi chip, or sabi nung nabilhan ko nito, yun nga, DIY niya ikinabit itong ating Wi-Fi chip tsaka yung antenna, siguro kaya kulang din, no? So naalis ko na siya, so iniwan ko na lang dito yung screw, binalik ko kasi naisip ko na if hindi ako makakita ng SSD holder nitong ating ito ang gamit natin, baka ipalitan ko na lang siya ng NVMe din na M.2 kasi meron pa naman siyang isang slot dito, which is I think mas okay kasi kung hindi nga tayo makakita ng holder nito is pwede ko siyang lagyan noon at yun yung gagamitin natin na screw para higpitan yung M.2, and then pwede ko siyang i-mount ng vertical para mas space saving. So as of now, ibabalik ko muna ulit to. Syempre di ko napapakita kasi isasaksak nyo lang naman to doon, and then yung kung nakita nyo nung nabili natin to, nakahiwalay to, sinaksak ko lang din yung ribbon niya doon sa pinaka slot niya, and then binalik ko, tapos kinonek ko to, okay naman, successful naman, nababasa naman siya. So ang sunod natin gagawin ngayon is assemble ko lang to again, babalik ko lang tong top cover, then we'll unbox this one para matest na natin if gumagana ba siya, no? So yun lang, simulan na natin itong pagbabalik. Let's go! Okay, so yun na guys, nabalik ko na yung top cover, no? So bago ako magpatuloy, syempre i-unbox natin to and i-test natin if mag-work nga dito. So yun yung SSD, kita nyo, yung makintab na yan yung ating SSD na 2.5. So naalala ko na pwede nga pala siya na, or sorry, meron siyang USB 3.0 dito. Yan, may SS na yan, may gray box. Yan, testingin natin siya. Tsaka dito sa wala, yung normal na USB 2.0. Kung mas mabilis nga ba talaga kapag nandito sa may SS na USB slot. So tingnan natin mamaya kung ano maging nangyayari sa speed test. Ikakapit ko lang or sasaksak ko lang muna yung mga cables niya at ibuboot up ko. So balikan niyo ako kapag mag-unboxing na. Pag ikot nito, simula na tayo. Ayan, yung sinasabi ko sa inyong error na lumalabas dahil wala ngang fan yung ating SSD. Pero I think okay naman siya, magpa-function naman siya
properly kahit wala siyang fan. Pero yun nga, hindi siya nagtutuloy-tuloy ng boot up. So hindi siya smooth. Kailangan ko pa siyang i-press enter bago siya magtuloy-tuloy, no? So simulan na natin yung pag-unbox natin dito sa ating TP-Link AC600 na may Wi-Fi and Bluetooth dongle, no? So right now wala na siyang pang wireless connection. Kung mapapansin nyo, ayan, wala siyang connection. So bubuksan na natin to. Hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin gagawin ng isang kamay. Now let me try to do this. Kung makukuha siya ng pag ganito. Boom. I think nabutas naman siya. Tapos tuloy-tuloyin ko na lang ng kuko. And then let us wrap it. Ay, nakikita nyo yung mga kalat na wire. So dapat dito lang siya, no? So ito yung ating box ng ating TP-Link AC600. Bang. Medyo matibay, maganda ang packaging ni TP-Link dito, no? So yan, buksan na natin yung box. Uy, ganda ng laman. And then try natin hilahin. Yeah. Boom. Ito na guys, lumabas na siya. Ito na yung ating Wi-Fi and Bluetooth USB dongle, no? So kuhain natin siya. Paano ba? Dito siguro may slot no? So I'll try na isaksak siya. Ito na siya, no? So supposedly pag sinaksak ko to doon, magkakaroon na siya ng wireless connection. So dito muna siya sa normal USB slot nakasaksak. Yung USB na yan ay ang pinagsasaksakan yan ay yung ating ang tawag dito, webcam, digicam, webcam ata. So boom. Ayan, tumunog na siya. Tingnan natin ngayon if mababasa niya ba yung ating dongle. I think mag-i-install pa yan. Yan, may Wi-Fi na guys, no? So yan, nasasagap na niya yung ating Wi-Fi. So I will just connect, no? I will just type in our password, no? Ayan, bang. Walang daya, walang edit yan, walang cut. Syempre no. Ayan. So naka-connect tayo guys. So ibig sabihin gumagana siya. So yung Bluetooth, mamaya ko ite-testing syempre. Pero I think supposedly dito dapat siya lalabas yung Bluetooth natin. Bluetooth, ayan, meron na siyang Bluetooth. No, open settings. Yan, naka-on na yung ating Bluetooth. So pwede tayo mag-connect ng mga Bluetooth devices. So mamaya tatry ko yan sa ating Bluetooth speaker which is nasa baba, no? So hindi ko pa siya matatry ngayon. Pero try natin mag-speed test. Dito. Speed test. I-compare natin syempre para naman hindi kayo masyadong magtaka or maghinala ba kung okay ba talaga siya, no? So should I press go? Hindi ko alam. I-go ko na. No, i-go ko na. Tingnan natin. Ito yung normal na USB slot. No, tingnan natin kung ano magiging result. No, so ito X ko lang to. Bakit mo gusto malaman location ko? Okay, mas mabilis siya doon sa gamit natin, no? So yung una, ginamit natin, ninakaw ko dito sa mini PC ng kapatid ko. Ang speed dito is around 30 Mbps lang. So TP-Link number 1. No? So yan yung ating result doon sa regular na USB slot. So mamaya after nito, try natin doon sa tawag dito USB 3.0, no? So ayan ang ating results. Boom. Boom boom boom. Bang. Yan, i-compare natin, no? So the results is 150 at 90 download and upload, no? So very good. So mamaya or isa pa tatry ko ulit, no? So yun lang, medyo nabawasan na isang signal, no? Try natin if ililipat ko do sa pinagsasaksakan nitong ating webcam. Alisin ko muna tong digicam or webcam. Tapos try ko hugutin to. Wait lang, hindi ko mahugot, medyo skip siya. Ayan, doon na siya nakalagay sa ibaba na slot. Tapos ito, syempre, ilalagay natin doon sa slot na pinag-alisan or doon sa normal na USB slot. Yan, nasa taas na siya, tapos nasa ibaba yung ating TP-Link AC600. Again, this is not a sponsored video, no? Isa pa, speed test ulit natin siya kung mas bibilis ba or same lang, no? Kung may epekto ba siya sa ating Wi-Fi speed.
Tingnan natin, let's go. Okay, mas mabilis siya, no? Mas mabilis siya doon sa USB 3.0. Although, di ko sure, compare pa natin. We will be checking. Uy, nag 200. Very, very good, no? Check natin doon sa results, history. Okay, about the same upload, no? 86, 89 yung isa kanina. Check natin kung ano mangyayari pag natapos yung average. Alright, let's go. Dire-diretso na to, wala nang cut-cut, no? So, results history. Nasa na? Paano? Ito. Ayan, ito yung kanina. Ayan, 16 ang ping. Tapos, nasa 150. Tapos, ito yung ngayon, nasa USB 3.0 na, nag 210. So, about the same. So, upload and upload speed, the same lang. No, so ito yung sinasabi ko sa inyo, yung dinekwat ko lang doon sa mini PC ng kapatid ko na hindi naman niya ginagamit, so I think okay lang, no? So ito yung speed niya noong December 17, 42.36 tsaka 43.6. So malaking agwat, no, yung nagawa ng ating TP-Link AC600, no? So I think this is a very much worth it na upgrade, no? Sulit yung pagtanggal natin dito sa DIY na Wi-Fi chip nung nabilhan natin. So kung saan ko to nakuha is lalagay ko sa description box, tapos itatry ko din ilagay sa comment section. Kung interesado kayo, pwede nyo i-check, no? So tapos yung Bluetooth, kukunin ko lang yung Bluetooth speaker, tapos siguro ipopost ko na lang, no, para di na kayo, no. Pero I think gagana naman yan, tanga na gumana nga yung Wi-Fi, no. So yun lang. Again, kung meron kayong alam kung saan makakabili noong tawag dito SSD or HDD enclosure with fan, yung 4-pin na fan para hindi siya mag-error, sabihan nyo ako. Pero nonetheless, titingin pa din ako ng mura na siguro Gen 3 lang na NVMe M.2 SSD para maging storage itong ating mini PC para magamit natin sa mga stream at saka pag-i-edit, no? So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment at subscribe. Yun lang everyone. Kita-kits sa susunod na video. Tingnan natin kung anong sunod na magiging upgrade nitong ating rig, no? So yun lang. Maraming salamat. See you soon. See you sa susunod na video. Bye-bye. Okay, so try lang natin na mabilis yung Bluetooth. No, binuhay ko yung speaker sa baba. No, tingnan natin kung ma-detect niya. Ito pala dapat. Sorry, din ako sanay. Add a device. Yan, i-search natin. Ayan. Yan, no, connecting. Baka sabihin nyo, malapit yan. No? Tingnan nyo kung nasan yung speaker, ha. Boom. Ayun yung speaker natin. Medyo malayo para masubukan natin kung talaga kung effective siya, no? So, papatugtog tayo ng mabilisan. Wala pa siya sa ating output. Ito. Hey, medyo choppy pero at least gumagana siya. Kaya siya choppy kasi malayo naman yung ating Bluetooth speaker, no? So pag nilapit ko yan dito, magiging okay ang connection niya, no? So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Hinabol ko lang tong clip na to kasi sinabi ko sa inyo ite-testing natin, 'di ba? So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Peace out. Like, comment, subscribe.